Ang ating i-recap ngayon ay tungkol sa isang bayani na merong 0% na swerte at tinadana bilang isang billan. Nag-umpisa ang storya sa isa kabata nga bayani nga ang pangalan ay Ye Chen. Pumasok ito sa bulwagan at nanggulo sa mismong araw ng pagtatalaga ng mga bayani. Yudi punggol amo niya batasan ka mga tao dri sa balon nyo nga lugar mga waay pulos. At si Ye Chen duman naghambal kung handi ko makuha iya hustisya kron nga adlaw ay buhian ko ning pagkabayani ko. Kagya mga tao sa sulod naghambal amo ni si Ye Chen may gamay man guro ni waay batasan nga maghambal sang amo sina Gina paakig niya lanang ang mga Diyosta. Kag ang hari nagsaligbat nga daw na akig Ye Chen waay mo na damduman kung pila ka mga away na agyan mo para lanang makabaw mo ng posisyon mo karon edo sa waay lang sa imo maghambal niya boyan mo don imo pagkabayani sang lugar taba. Kag gihampak ka hari ang Gina patungan ka iya nga kamot perti nakakusog iya nga power kag nabatyagan man ini ni Ye Chen pati mga tao sa sulod nabatyagan kung ano kakusog ang hari. Kagya isa ka lalaki naghambal bawyahan gaghu sino ikaw para maghambal sang amo sina. At ang magandang dalaga ay nagsabing Mr. Gu. At pinakita ang ating bida at napasabi sa sarili umpisa na siya ay gamusing ay nalaman niya na lamang na siya ay nasa hindi mapaliwanag na posisyon at di niya alam ang kanyang pagkakilanlan kag ang kanyang character ay mukhang billan na isang suntok lamang ang mga hero at ito ay may system na hindi maintindihan. Ang ating bida ay napaisip na ang ayon sa system ang swerte ay nahahati sa mataas at sa mababa ayon sa kulay red, orange, yellow, green, blue kag violet kag ang pinaka-nobo nga swerte ay kulay red kag ning lalaki nga ni si Ye Chen ay green kag ako naman ay no comment. Kag ang bida naghambal na ang villain wala gaduge sa kalibutan kag opdan pagid sang itom nga swerte ano dulang dae. Si Ye Chen nagsinggit ikaw gu hindi magpakuno-kuno der nga daw maayo kagid waay ko gid der may ay hambal bisan isa. Kag ning isa ka baghak naghambal waay kagid sang batasan basino ko para togan mo siya sa pangalan. Kagya tao sa sulod nagsaligbat Ye Chen waay kagid pulos nga bata ko gasinabad ka lang diri waay kagid nami himon diri nga manami. Kag si Ye Chen nakahuna-huna nga ang mga tao handi siya gusto nga siya man ang pinakakusog sa ayla nga lugar. At ang bida naman natin ay sinasabi sa sarili na si Ye Chen ay nagiging cancer mula sa pagiging anak ng swerte. Nagsalita muli si Ye Chen at sinabihan si Mr. Gu na wag magpanggap na walang naririg at di na magsisalita at bukod sa pagmamaliit ng iba ano pa ba kaya nitong gawin. Hari nagsabing Ye Chen handi mo talaga alam paano mabuhay. Kagyapad ayaw nagsaligbat mahal na hari ako na bahala magpatambo kay Ye Chen at agad itong sumugod. At si Ye Chen naman ay naghanda na rin umatake at sinabing dali diri bilatibay ka. At naglaban na nga ang dalawa. Habang lumalaban sila Ye Chen ang mga tao naman ay nagtsismisan na walang kalaban-laban si Ye Chen dahil ang kanyang kinalaban ay isa sa pinakamalakas sa kanilang kaharian. At ang bida naman ay kinakausap ang sarili na ang kapangyarihan ay nahahati sa physical body, spirit, si soul, palas, divine power at kung si Ye Chen ay matatalo kahit sa simpleng laban lang hindi siya matatawag na anak ng swerte. Nagsalpukan ang kanilang mga kapangyarihan at natalo ang bilatibay kag hindi siya magpatinga na pildi siya pati ang hari hindi kapatinga nagdaog si Ye Chen. Kag ang mga babae sa sulod kabulwagan ay kinilig at na-inlove kay Ye Chen. Subalit agad ito pinatahimik ng isang lalaki at sinabihang kanina na lamang isa kamo sa hindi gusto si Ye Chen. At ang bida naman ay tahimik lang at sinasabi sa sarili na expected na ang matabo kaya lang naman nanggugulutang si Ye Chen upang pigilan ang hari na ipakasal ang kanyang anak na babae sa akin. Sinabihan ng ating bida ang magandang dalaga na gusto mo si Ye Chen sinusukan mong kumalma at wag magsalita lalo kung inisip na gusto mo talaga si Ye Chen. Wala nang laman tang tasa ko binuhusan ng dalaga ang tasa ngunit ito ay nanginginig.
Agad hinawakan ng bida ang kamay ng dalaga at sinasabihang hindi siya isang lobo, bakit ito kinakabahan. Hindi naman sa ganon, wika naman ng dalaga. Hinawakan ng ating bida ang kamay ng dalaga at nilapit sa kanyang bibig at sinabihan na mainit ang tsaa, ipaubayan na lamang ito sa mga katulong. At ang system nag-update na ang swerte ni Yechen ay nabawasan. At ang ating bida ay nadagdagan ang swerte, ngunit siya ay nagtaka at napasabi na lamang na paano nangyari ito. Si Yechen naman ay galit na galit kay Go na hinawakan ang kamay ng dalaga. At ang ating bida naman ay nasiyahan sa nangyari at lalo pang naging interesado sa kung paano gumagana ang kanyang system. Diri na lang anay takotob mga bilatibay kita duman ta sunod chapter, yun lang palem.